El Maestro Speaks. El Maestro Speaks El Maestro Speaks. Podcast. All right, so we are live. Ay, hindi pala recording. You're in record ba? Oh, recording pala, sorry. And, of course, kasama natin, walang iba kundi ang the man with many voices. Hello, good morning. Ay, good day, good day. Oo Yeah, pala. isa pang sample ng isang boses. Ay, hello. Yeah. Parang bagong ano lang ha, bagong gising ha. Kasi yung pag nakikinig ako sa programa mo, tatlo kayo eh. Oo, tatlo kami, tama. Ayan, so welcome to another episode of El Maestro Speaks Podcast. Thank you so much. Ay, salamat. Napaunlakan mo ako. Oo. Actually, kakatapos lang, for those who are listening na hindi nakita, kakatapos lang ng guesting ko sa programa ni Pastor Marvin. Balik-balik lang, bawi-bawi pag may time. Sabi nila kanya Kaya kinukumpara natin. yeah. Nakailan ka na sa akin? Pangatlo na to. Oo, isa pa lang. Di ba, may dalawa pa. Kawawa yan. Baka babawian ako nito. Ayan. So, si Pastor ngayon ay nasa RPN. Paki-explain kung ano ang meron ngayon dito sa RPN. Ayun, tayo yung umupo ngayon sa serbisyo. Actually, isang taon nakalipas, inupuan ko rin to ng 7 months. So, yun, bumalik tayo. Yung dati, The Mystery Man. Ngayon, The Mystery. So, wala kang video noon, ano? Wala akong bigo, kaya mystery. Actually, ito sa totoo lang, aksidenteng nangyari itong na to. Sana hindi talaga ako magpapakita. Siguro, ako naniniwala naman may mga pangyayari kasi sa pagkakamali na meron palang magandang epekto. Ayun, yung technician namin, na-on yung camera. Ayun, tinuloy-tuloy na namin. Wala nang mystery man. Kaya wala nang mystery man. Kaya the man with many voices na. Ayun. Yun yung kwento. Man with many voices. This podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. So Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflore's Egg Poultry. Check them out right now. And okay lang din para makita ng mga tao yung mga boses mo. So, sa mga nakikinig, nag-aabang ng ating podcast, of course, kilala natin si Pastor Marvin, aside from being a pastor, ay meron siyang kakaibang talent. Yeah. Kaya niyang gumawa ng kakaibang boses. Ayun. Paki-explain lang para maging para maging stand-alone na episode. Paki-explain lang kung paano mo na-discover na meron ka palang ganun na talent. Ayun nga, sabi ko noon, di ba, nakwento ko noon dati. Dahil ako mag-isa akong lumaki, kinakausap ko yung sarili ko. Yun ang exit ko eh. Nanonood ako ng mga cartoons character dati. Tapos, na-enjoy ako. So, doon pa konti-konti ginagaya ko. Tapos, nung elementary ako noon, yung doon ko na nakita kailangan ng mga program. So, sa entablado, yun ginagamit ko naman. Nag-voice impersonation ako. Elementary dati. Unang ginaya ko noon, si FBR eh. Oo. Paano yung boses niya? Aralin Panlipunan noon eh. Paano na yung boses ni FBR? Namatay siya, nakalimutan na. Parang gana. All I can say is, basta sama-sama, kaya-kaya. Wala na. Di ba gana? Marami pa ganun pa. Kailangan may tabako. Tabako. Kahit wala, basta yung alam mo yung boses. Pero siyempre, mas kilala siya sa Nandun sa niya. Kasi ang alam natin, believer din si Tabako. Yung Tabako yata is parang hindi niya sinisindihan daw. Parang ganun lang. Parang naging trademark na niya. Yung nakalimutan kong tanongin noon. Ano yun? Wag mata. Okay. Di ba pag nagdadrama na kayo, kailangan na ma-maintain yung boses. Paano pag dumating yung, paano yun pag talagang pinaos ka or sinipon? Yun nga eh. Kaya hanggat maaari, ingatan yung boses. Pero dahil nga doon, may hindi inaasahang pangyayari. Talagang magiging ang rehistro ng boses mo Kakaiba. sipunin talaga. Sorry sa word
sa mga kumakain dyan. Ganon, hindi maiwasan talaga yon. Pero may remedy naman, pero mahalata pa rin. Parang yung matandang, sinisipos. Mahalata pa rin eh. Mahalata pa rin. Halata. Hindi maiwasan yon. So talagang bawal kayong magkasakit na Hanggat maaari, bawal yung ingatan. sakit na nakaka-apekto sa boses. Ano? Yan, sipon, pagsisigaw. Actually, yung sigaw malaking, pag napepersang, mo. Ay, bawal sumigaw. Hanggat maaari, huwag kang sisigaw, lalo na kapag puyat ka ganon. Eh, paano pag ginulat ka? Sign language mo na. Pero biro, hanggat maaari, huwag kang sisigaw. Ano yung mga sigurado ko may mga gustong gumaya sa talent. Ano yung mga paraan para maalagaan mo yung boses mo? Okay, number one, alam mo kung paano gamitin yung boses talaga. Huwag kang kakain ng bawal. Ano yung mga bawal? Halimbawa, isa sa mga nakakakati sa lalamunan yung mga peanuts, ganun. Matatamis, mga ganun. At yung malalamig talaga hangga't maaari. Lalo na kung meron kang gagawing trabaho bukas. O yun. Saka tawag dito, kapag number one, pahinga talaga. Pahinga. Pag hindi na kaya, wag mo nang pipilitin. Inom na maraming tubig. Yan. Bawal daw ba yung malamig na tubig? Kailangan lukewarm lahat. Oo, kasi hangga't maaari para yung muscle mo mas nare-relax. Personally sa akin kapag nagmamaligam-gam ako, kapag meron akong gagawin, gano'n, hangga't maaari, gano'n. Ay, ganun. Pag malamig, pag uminom ka ng malamig, huwag kang magsisisigaw. O kung kanya di maiwasan kailangan mo uminom, may handaan mayroong inuming malamig, yun lang, wala no choice pwede mo naman siyang sigunduhan ng inumin na mas hindi naman mainit masyado, medyo mas mainit na konti, normal lang. Normal na temperature. O pwede naman actually uminom, wag mo lang sosobrahan. Okay. And then you were known dun sa mga baskings mo sa Baguio using yung tinatawag nating ventriloquism. For those who doesn't know, ventriloquism is yung gagamit ka ng puppet, pagsasalitain mo, pero hindi bumubuka yung bibig mo. Hindi, kaya makikita mo talaga na yung puppet yung parang nagsasalita. Sasalita siya. Oo. Ayan. Ilan yung mga parang characters mo na napasikat doon? Yung ginamit ko kasi, bilang isang basker, kailangan hindi lang isang... Meron akong yung chonggo kong chonggong reggae. Mga tinutugtog dun, mga reggae. Reggae. Oo. So kumakanta ka rin? Pero kumakanta yun. Ganun. May chonggo akong kumakanta. Kasi basking nga yun, ang ginagawa namin karamihan, kumakanta kami, may mga konting joke, gano'n. Tapos yung kumakanta kong puppet, meron akong isa rin, bata. Bago tayo pumunta doon, naalala ko dahil doon sa word na joke. Kumusta naman yung North Comedy? Ayun, shout out to Galermo sa North Comedy dyan sa Ginto. Pupunta pa rin ako pag may pagkakataon, pero gawa nung medyo busy ako dito ng mga camps kasi nga peak season Peak season. Every Friday yan at okay naman. May mga jokes tayo doon na pinakawalan. Open mic Open mic yun sa lahat ng gustong maging bahagi nun. PM nyo lamang po yung North Comedy. Yes. Ang ibig sabihin ng open mic is pwede kayong pumunta doon. Of course. Mag-perform kayo. Pero ahead of time naman. Kunyari, Friday, Wednesday pa lang, salang nga ako. Kuha ko ng 3 minutes. Ganun lang. Actually, 5 minutes yung first. For 5 minutes talaga. For 5 minutes. Aray ko, mahaba yun. Kaya yung joke mo, umahaba-haba, medyo iksian mo. Saka yung talagang, kumbaga, sa Ilocano, sa mga Ilocano, talagang inuggutamon, talagang the best na ibibitaw mo doon. Sa mga baguhan is yung 5 minutes na yun, mahaba na yun. Mahaba. Talagang maghahanap ka kung wala kang masyadong baon na joke, maghahanap ka talaga. Pwedeng isang joke lang, laruin mo lang siya. Basta yung mahalaga doon yung yung punchline, medyo mahinog.
Ano yung mga customers ng North Comedy na nakikita mo doon? May mga igurot din ba na? Meron doon. Actually, isa sa mga meron din, may mga komedyante din tayong kasama doon. Na igurot din? Naiguro din pupunta, nagjo-joke din. May mga kumakanta pa nga eh. Oo. Doon mo makikita rap pero country ang rito. Paano yun? Ganun. So, ganun. Comedians. Hindi, kasi napag-usapan doon sa nakaraang podcast ko. Kay shoutout kay Sir Baba Liping. Ano. But, we are sensitive. Sa bagay, hindi lang siguro sa mga igorot. So, in lahat. general, sa Pilipino, medyo tayo sensitive na tao na hindi, sometimes nakakalimutan natin na yung tao ay nagjo-joke pala. Maraming pagkakataon na ganun. Wala namang napipikon na sa experience nyo sa North Comedy, wala namang. Totoo yung sinabi ni Sir Bob eh. Hindi lahat naman ang pumupunta. Yung expectation ng joke mo, in-expect mo na joke sa kanya ay kikiliti sa kanya. Minsan maasar talaga. Lalo na yung sinabi, mga sensitive talagang tao. At may mga pumupunta sa mga comedy bar para kahit papaano mapasaya naman sila sa kanilang pinagdaraanan. O may problema. Ang mahirap doon, tinakal mo yung problema niya na nakakatawa. Pero ma-open talaga sila. Open siya. Yun lang. May mga bagay kasing ganun. Pero may healthy joke naman. Depende kasi sa joke eh. Meron naman yung joke na experience, gano'n. Depende pa rin. Basta ang goal mo doon is mapatawa mo yung tao. Mapatawa sila. Yan yung talagang problema doon kapag nag-joke ka tapos biglang umiyak yung tao. Ako, mali yata nga pero sa totoo lang ako rin, experience ko din yun. Hindi naman unang pagkakataon tatawanan nila yung joke mo eh. Kasi try and error yan eh. Kaya mapapansin mo sa North Comedy, yung mga materials doon, hinahasa ng hinahasa. Kaya kung may joke kang gusto mong, nakakatawa ba sa ibang tao, pwede mong pagpraktisan yun. May tatanggalin ka. Kasi ako nagsusulat ako ng joke, pero ginagawa kong animation. May app ako na ginagawa ko. Pwede. May mga, siguro nakikita mo minsan yung mga pinopost ko na mga animation. Yung mga iba doon, parang naisipan ko lang ginagawa kong joke. Tama yung sinabi mo na may mga time na babawasan mo, pero sa akin pag na-upload ko na, kung saka ko lang makikita na ko, masyadong mahaba yung setup nun. Kumbaga yung pero na-upload ko na. So, wala landing nung mahaba. Diba? This podcast is brought to you by San Falsi Cafe, located at KM5 Balila Trinidad Benguet, behind the Caltex gas station. Kaya hindi napapanoorin ng tao, nung dumating yung punchline, bumitaw na siya sa video. Yung mga ganun. Iba rin yung galing at yung tactics nung sa stand-up. Na pinapakiramdaman mo yung audience. Mahirap yun. Kasi sa unang salang mo kailangan, meron na kayong relasyon ng audience. Actually, yun eh. Isang art yun sa writing na within 2 minutes, kailangan yung audience doon, may konektado ka na. Tama. Connected ka na sa kanila. Although, sasabihin ko, hindi ako magaling na stand-up comedian. Yun na-obserbahan ko sa mga magaling ka kung na-obserbahan mo yan. Diba? Kaya pala ino-obserbahan mo rin ako Na-obserbahan mo yan, i-apply mo yan. Yun yung kailangan bahagi tatandaan mo, kailangan maintindihan nila na kasama sila sa programang ginagawa mo. Tama. Yan. Ngayon, gusto kong malaman dun sa mga dinami-dami, kaya nga man with many voices, sa dinami-dami ng mga karakter na ginawa mo. Gusto ko sanang malaman yung kwento ng mga yon. Bawat isang karakter na ginawa mo, paano mo pinili yung boses. So, sino kaya ang uunahin natin karakter? Number 1 kasi, meron akong mga karakter na talagang naging bahagi ng buhay ko siya. At personally, marami na itulong sa akin. Kauna-unahan, si Sag-Iw. Si Sag-Iw. Ibig sabihin kasi ng Sag-Iw is mercy. May picture ba tayo ni Sag-Iw? Gracia. May picture ba tayo? Teka lang. Tingnan natin. Sag-Iw is, ang sabi ni Sir Marvin, is mercy.
Mercy. Oo. Ginawa mo yung puppet na yun. Ito, ayun siya. Yan. Tama yan. Isa po siyang Cordillera. Oo, kasi may igurot sa mga nakikinig may bahag siya. Oo. igurot ang feature ni Sag-Iyo. So ano ang kwento ni Sag-Iyo, Pastor? Si Sag-Iyo ay mula sa isang pamilya na siya ay pinagbakasyon siya nung nanay niya. Pumunta sa lola niya na para magbakasyon. So, ng ilang araw, mayroong isang trahedya na nangyari dun sa kanilang bahay. Na ang kanyang mga magulang ay nakasama sa landslide. So ibig sabihin, istorya siya ng isang bata na biktima ng kalamidad. So sa hindi inaasahan, si Sag-Iyo ay nawalan ng magulang. Mag-isa siya. Lumaki siya sa lola niya. So yun ang kwento ni Sag-Iyo. Kaya every time na makikita mo si Sag-Iyo, makikita mo ang isang batang nabubuhay lang sa grasya at awa ng Diyos. Pero hindi siya nagtampo, Hindi siya nagtampo. Yan si Sag-Iyo. Sag-Iyo. Kailan mo nabuo si Sag-Iyo? Nabuo siya nung 2016, mga 17 ko. Magte-10 years na. Oo, doon yung konsepto ni Sag-Iyo na kasagsagan ng bagyo noon Yung doon ko noon ako. Pwede. So kasi may specific na gamit kasi si Sag-Iyo. Yun. Sa pagbuo ng mga ganon, hindi para sa kaalaman ng lahat, hindi siya basta-basta. Hindi yung gagawa ko ng ganito. Kailangan mo ba siyang bigyan ng personality? So yung sinasabi mo kanina, yung dito siya nanggaling, meron siyang kwento. Bakit kailangan natin gawin ganon? Okay, kasi kapag ang isang puppet kasi meron siyang, parang tao yan may pagkakakilanlang, may personal. At doon tatakbo ang kanyang mga script. Kung bakit si Sag-Iyo ay, yun nga, mapapansin mo pag nagsalita si Sag-Iyo diba, pag nagsalita siya, halimbawa, example, wala si Sag-Iyo. Kunyari, si Sag-Iyo ito. Ayan. Gagawin natin si Sag-Iyo. I-explain mo kung ano yung hinahawakan mo. Yan, ito po yung talking board. Mamaya makikita nyo. Okay, and then I'm gonna write yung kanyang, ang kanyang, ito si Sag-Iyo, isang bata. At siya ay may, sa ulo, kasi nga siya ay Cordilleran. At meron siya mga buhok. Yan po si Sag-Iyo. Okay. Ito yan. Yan, si Sag-Iyo, ayan si Sag-Iyo. Kita ba? Ayan. Kita, tingnan natin. Yan, si Sag-Iyo. Hello, hi, kamusta na ho kayo? Ako si Sag-Iyo. Yun. Wala ako sa Joking family ho kasi wala akong tatay at nanay. Yan, every time na makikita mo si Sag-Iyo nagsasalita siya, ang madalas niyang sinasabi yung sitwasyon ng kanyang buhay. Oo. Ana, kahit wala akong tatay at nanay, si Lord ang tunay yung nagulang ko. Yun. So, ganun. So, kaya mapapansin mo, si Sag-Iyo, isa siya yung bata na nagko-comfort sa kapwa niya bata na maaaring ganun din ang sitwasyon. Yun ang kwento ni Sag-Iyo. Kaya mapapansin mo si Sag-Iyo, ganun siya Although may kakulitan, gaya ng bata, pero hindi siya naubusan ng dahilan para Tama. maging masaya. Yun. So, siya ay puppet na parang ginagamit natin to inspire or para maging tawag nito. Okay. Para mapaalalahanan yung mga bata na hindi sila nag-iisa pag nandun sila sa sitwasyon. Oo, kumbaga, na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo sa kabila ng mga trahedyang nangyari sa buhay mo. At may dahilan para magsaya dahil hindi ka nag-iisa, mahal ka ng Diyos. Kaya yun ang ating, di ba, tagline madalas. Yeah. Kaya pala yung pangalan niya is Mercy. Mercy. Every time na nakikita siya, kikita ang isang bata na inaruga ng Diyos. Yun si Sag-Iyo. Yung ginamit mo na to illustrate this para sa mga nakikinig sa Spotify is called a talking board. Talking board, yes. Okay. Yung galing, ha? Talking board. Ang galing kasi kahit saan pwede mong dalhin, ano? Pwede mo siyang dalhin kung saan may pangangailangan kang gagamitin siya. Okay. Ang ganda. Yan.
So may mata, May tapos mata. kung ano-ano na lang yung Ano-ano mukha na na lang. ilalagay Yan, natin. yan. Yan. Sa mga nanonood sa YouTube, you can see it there. Yes, Ano yung talking board. Very versatile ang ating guest talaga. Yun ang ano. Ano yung pinaka-memorable na time na inilabas mo si Sag-Iw at parang ikaw din na performer ay na-touch ka talaga? Isa sa mga hindi ko makakalimutan at siguro babaunin ko to hanggang kailan. Nung nagkaroon kami sa Melvin Jones Yeah. nagkaroon kami ng show doon na ang title is Operation Broken Heart. Mm. Nilaro ko si Sag-Iw tapos sinabi ko na it's all about yung yung mahalin mo ang sarili mo, huwag mong tapusin ang buhay mo. Mm. May isang estudyante lumapit sa akin nang sabi niya, Kuya, maraming salamat ha. Tapos nung kinounsel namin siya, alam mo na sinabi niya na actually, ilang beses ko na tinip na magpakamatay, sabi niya. Salamat sa mensahe ng pag-asa na ito. Kaya makita mo yung bata, may mga sugat-sugat dito, may mga tiga Cam 7 siya. By the grace of God, may mga counselor naman kami kasama. Yung in-invite natin nung last, sila yung nag-counsel doon. Oh, I Oo. see. So, yung yun. couple na yan. Yung couple Na-invite na sa program mo. Si Ma'am Minerva, shout out sa'yo. Yun. yeah. Si Sag-Iw, tapos sa school, may mga pagkakataon na when pinag-usapan namin yung ganitong sitwasyon, sa particular dito sa Benguet, pinag-usapan namin na ang broken family talaga, magugulat ka na lang na kahit This podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. So Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflore's Egg Poultry. Check them out right now. papit lang si Sag-Iw, ang daming mga bata na umiiyak, lalo pag magpapaalam na siya. May nagulat nga ako, lalo na kapag magpapaalam na kami, na sasabihin niya, Mamimiss ko kayo. ganun. Dadalik ako dito Tapos yung mga promises ni Sag-Iw kasi na hindi niya promise, kundi promise ni God na our God is Father for those fatherless. Wasak man ang pamilya mo. Meron kang tatay na nakakaintindi sa pinagdaraanan mo. Kaya yun si Sag-Iw. Siya'y nagiging daluyan ng grasya at biyaya ng Diyos. Yeah. Yung boses niya, paano mo dinidecide na, ganito dapat ang boses niya? Yun, kasi si Sag-Iw, ang itsura kasi ni Sag-Iw, siya yung medyo, ang ulo niya medyo tapos medyo, ang ilong niya medyo bilog na gano'n. So kailangan, Basta may epekto yung facial. may epekto yung facial, di ba? Kaya yun ang kailangan ganito yung boses niya. Kailangan ganito kasi diba? Tingnan nyo, diba yung boses ko? Magiging ganito na ako kasi na itsura ko ganito. So ganun nakaka-epekto. Natatakot ako sa'yo pagkasama kita. Minsan may Paiba-iba yung boses mo. Minsan nga meron kang ba? Ano ba yun? Meron akong ba? So yun si Sag-Iw, yun ang kwento ni Sag-Iw na isa sa mga ginagamit ko kapag sa Benguet, at ginamit ko siya noon sa Strawberry Trade Fair. Yan, si Sag-Iw. Last nagamit ko sa kanya nung Strawberry third thing. trade fair nung ito, Ay, meron. Nung nakaraang buwan lang, kami yung inimbitahan nila doon. Tama-tama, Holy Week. Ay, Kaya, yun. maganda yung mensahe. Yun ang ginawa. Yun din yata yung katatapos nating nag-podcast doon. Tapos, yun ba yan? Tama. Uy, talagang Yan si Sag-Iw. nakakarami na si Sir Marvin sa akin. Marami na akong utang sa'yo. Si Sag-Iw, tama. Sag-Iw. Yan. Just, nakakaaliw lang mga kaibigan sa mga nakikinig at nanonood. Just, kung titingnan mo, puppet lang yan. Ganun. Pero yung kwento niya, na kwento ni Pastor Marvin kanina na may na-touch na buhay, na-save na buhay, na-touch na buhay, yung puppet is talagang isa ring yun yung sinasabi natin. Kung sa mga nanonood sa page ko, yung clip na last yata na na-post ko nung May 13,
May 12. Yung ang sabi nun is use your talent in a right way. Tama. Yun yung tamang paggamit ng talent. Saka yung talent naman, hindi binigay siya para i-consume mo lang eh. Na ito'y magiging kapaki-pakinabang lang. Kung magagamit mo rin para makonsume din ng iba na nakaka-encourage siya. Yun naman Saka isa sa hindi ko nakakalimutan, no, nung pumunta kami sa ospital, ang dala kong puppet noon yung green na Gecko. Oo, green na dinosaur. Dinosaur yan. December yun, no. Lumapit sa akin, nakwento ko na yata sa yun eh. Kinalapit ako, nakaputi. Nagulat ako. Papaalis pala. Actually, tapos na kami noon eh. Sabi ko nung nakaputi. Yung pasyente ko hindi kumakain. Halos madurog yung puso ko noon eh. Sabi ko, sige, punta natin. Sabi. Hindi siya kumakain, walang ganang kumain. Alam mo, literal na walang kilay, kalbo. Cancer, patient. Tapos, may mga turog dito, tapos meron dito. Sakit nun. Nilabas ko yung aking puppet na yun. Yung Green dinosaur. Green dinosaur. Tignan natin kung merong picture. Meron. Tignan natin yung picture. Dinosaur. Yun yung sinasabi natin, nakakatuwa. Mga puppet lang yan. Mga puppet lang siya. Tapos, pero nakakapagbigay siya ng aliw. Sa awa ng Panginoon Diyos, ginagamit niya na maging daluyan na tayo ay magdagay ng mo yung mga pag-asa. nandun sa hospital. Yung sakit ang nararamdaman ng yung 5 mga minutes diba? lang na yung alam mo, makalimutan nila na wala akong cancer, wala akong kidney failure. Alam mo, bilang isang ginamit ng Diyos sa bagay na yun. Alam mo, sabi ko nga hindi may paliwanag na kagalakan eh. Teka lang, hanapin ko lang Sa dinami-dami ba naman ng picture eh. Dami kong picture. Yung isang phone ko nandun yung kasi. Talagang so parang yun din, yung naano natin na ginagamit din to for basking, Basking, ginagamit ko rin siya. Meron din akong puppet na kumakanta. Gumagawa rin ako actually. Man with many voices. Tapos gumagawa rin ako nung... So anyway, yung kwento, ituloy natin, no? Yung kwento, hindi ko makain, nilabas ko yung puppet ko, yung dinosaur. Tapos, alam mo yung 5 minutes lang na mapangiti mo siya na... Uy, kumain ka. Yung gano'n, di ba? Ayun ba yan? To. Ito yung mga special child naman to. 5 minutes lang. Mahaba na yun. Yung kahit na konting ngiti lang, di ba? Oo, yung alam mo, makalimutan nila, wala akong sakit, nilabas ko yung puppet kong gano'n, Ay, huwag kang susuko, mahal na mahal ka lang, Diyos. Tatandaan mo yun, Yung gano'n, alam mo, napangiti siya. After that, nag-pray kami, and then, di ko na alam yung sumunod na nangyari sa kanya kung hopefully by the grace of God, nakasurvive siya. Pero yung bagay na yun na hindi ko makakalimutan, yung, yun nga, na may isang bata doon na nagsasuffer, at ginamit yung art ng puppetry para kahit papaano maibsan yung pinagdaraanan ng batang yon. Yan, napag-uusapan lang din natin. Ano yung pangalan ng green na puppet? Si Dino. Dino. Parang talagang para saan naman siya? Si Dino, kasi ang karakter ng Dino, matapang, agresibo, hindi mo kakitaan ng negatibo. Samantalang si Sagi, pinapakita niya ang reality ng isang broken family. Siya naman, panay positibo, panay usad, gano'n. Panay panay magiging okay ang lahat, sabi niya. Yun ang pagkatao ng isang Dino na ito. Yun yung katangian. Talagang positive lang siya. Positive Good vibes. Siya. Good vibes, yan. Paano mo na siya nabuot? Paano mo siya naisipang gawin? Kasi ang reality kasi sa mundong ito,
hindi lahat kasi panalo ka. Minsan pagkakatalo ka. Ibig sabihin, hindi lahat naman okay ang kalusugan mo eh. May pagkakataon na sa ayaw. Yung mga nagiging mitikuloso nga sa kalusugan, yung pang tinatamaan ng sakit, di ba? So, wala tayong control sa bagay na yun. Kalimitan sila pang hindi naman, pero yun ang realidad. Kalimitan sila pang nauuna. Oo, sila pang nauuna. Kaya yun nga, itong puppet na ito, ginagamit ko para maging daluyan ng positibo sa kabila ng mga negatibo na nangyari sa buhay ng isang tao. Yun ang kwento ni Dino. Kapag nilalabas ko, siya yung... Kasi ang katangian kasi ng T-Rex kasi kailangan aralin mo rin eh. Ano siya, lahat ng nasa harapan niya, na talagang kakainin niya eh. Di ba? Positibo, agresibo, no? Isa sa pinakamalaki na dinosaur, di ba? So, lahat sa kanya, lahat ng madaanan niya, giba. Kung parang ganun si Dino, kung ang karakter niya naman, isa siyang puppet na lahat ng madaanan mo, problema, may positibong bagay na. Yan. Aapakan na yan. Oo, ganun. Yan, malalagpasan yan. Malalagpasan mo yan. Nice. Yun ang katangian ni Puppet. Dino. Okay, sasend ko na lang yung picture sa'yo, sir. Ako nahihirap pala. Next na puppet na parang tatak mo na as a man with many voices. Yung may puppet ako yung matanda, si Tatay Insyong. Tatay Insyong. Si Tatay Insyong. Ano ang istorya ni Tatay Si Tatay Insyong, dating militar, sundalo siya. Sundalo. Si Tatay Insyong, dati siyang dati siyang sundalo. Ayan, Yan. Tatay Insyong. Ayan po siya, yan si Tatay Insyong. Pag nasalubong nyo, Say hi. abutan nyo agad ng salumpas o losartan. Painan nyo kaagad ng mga di ba? Pikas yan, gano'n. Itong si Tatay, Ano ang kwento ni Tatay? dating sundalo to. Tapos, pagiging sundalo niya, naka-encounter siya na ilang beses na siya'y muntik mamatay. May pagkakataon na nandun siya sa gera, yung kanyang helmet, tinamaan ng baril. Bala. Tapos, ang natapagtatanto niya na yung purpose niya pala sa buhay, hindi lamang maging sundalo ng Republika ng Pilipinas, kundi maging sundalo ng Diyos. Tapos, nung nakalabas na siya sa pagiging sundalo, nag-decision siya naman na yung natitira at nalalabi ng buhay niya, gamitin niya naman para maglingkod siya. Kaya marriage counselor siya. Also marriage counselor. Counselor siya. So obviously, lumalabas siya kapag dun sa Ang nakikinig, mag-aasawa, bagong kasal, o meron dyan, ginamit ko yan dati, kasal dyan sa, pwede mo magano ng restaurant? Yeah. Sa Dapayan dati, Sige no? lang, Merong ikinasal dyan. Yung nilabas ko si Tatay Insyong. Yun, kinounsel namin siya. Nakakatawa, pero reality. Ano yung kalimitang ipinapayo ni Tatay Insyong sa mga bagong kasal o sa mga mag-asawa? Number one, nanggaling kayo sa ibang pamilya at kultura. Maari, di ba yun? Tama. May differences kayo na tatandaan natin ng isang magsasama, may kanya-kanyang pamilyang pinanggagalingan dyan. At pinagsama ka kayo sa isang bubong. At yung differences nyo na maaaring maging isang bagay na magiging friction para mag-away kayo. Anong gusto kong sabihin? Natanggapin nyo ang kahinaan ng bawat isa. Kung ano ang kahinaan niya, tulungan mo. Tama. Kung saan siya malakas, yun ang gayahin mo. So, yun ang madalas niya sinasabi. Saka, expend quality time sa iyong pamilya. Quality time. Tama. Kasi the end of the day, yung mga anak mo iiwan ka, yung asawa mo mananatili sa'yo. Pagka, after how many years, How many? kayong dalawa ulit. Ikaw ang kasama niya magtutulak ng wheelchair at magpapahid Ay, ng opo. langis sa likod. Opo. O yan. Si tatay, siya yung matandang di ba? Oo, si tatay. Ilalagay natin sa talking board. Yan, para mas makilala natin, ha? Si Tatay. Yan, si tatay. Di ba? O yan. Tapos, Galing. di ba? Yan, si Pero tatay. pang madalian na sketch, ang galing ha?
Ayan. Ay, Yung hello. pangalawang yung monitor natin. Ayan, hello ha. Oh, yan. Ah, Oh, nung diligawan mo, I love you. Pagkatapos nung sagutin ka, I hate you. Hindi pwede yun. tama po. Yan. Aha. Kaya pag nag-asawa kayo, ha, nahalin nyo. Huwag niyong sasaktan. Yan. Yan si tatay, Tatay, So, marriage counts. marriage counselor siya. Oo. Na matanda na. Alam mo, ito yung very, yun yung pag nagtatagalog ako, ganito mangyayari. Ilocano ta. Kahit Ilocano. Wan, mabalin mata. Very, very unique. Very unique yung ganitong pagbibigay ng mensahe. At kukunti lang ang nakakagawa. Yun yung sabi natin, talagang kakaibang paggamit ng talent. May mensahe at nakaka-entertain. Yan. Kaya nga gusto-gusto kong ginigesto. Pati ako naaaliw. Actually, itong art na ito, natututunan nito kung gusto mo talaga at kung yung passion mo nandoon. Training yan. Training number 1. Kailangan train din. At higit sa lahat, maghanap ka ng mentor mo na dapat yung mentor mo, yung ayaw mong pakinggan, ang sasabihin niya sa'yo. Anong ibig sabihin? Yung ayaw mong pakinggan, ang sasabihin niya sa'yo. Ibig sabihin, yung tapat siya, oy, mali yung ginagawa mo. Kasi may mga mentor na, ay, okay, kuling mo pero sa to, hindi naman. So, yung prangka siya. Prangka siya. Kaya kailangan mo ng... Ako ngayon, may mentor ako. Shout out to Sir Arnold Alanigi, ang aming senior naman sa IBS, one of their senior, Sir Router Arquia. God bless po, Sir. Pastor Router. Rinig ko yun sa TV. Si Sir Router, si Sir Juan Lu, nakasama ko sa Baguio. Thank you Sir Juan Lu. At ano pala, this coming pwede ko bang sila imbitahin? Sure. This coming June 23, we are inviting you na sana include us in prayer. We do a ventriloquism contest. Ito hindi naman para ipakitang marunong tayo, kundi para ipakita na ang talento ay hindi lang ito i-consume natin, kundi gamitin natin sa Panginoon. Mga piling ventriloquist at aming magiging judges dyan ay ang nag-iisang Oni Carcamo, ang puppeteer ng GMA7. Yeah. Nandyan din si at marami pang iba, si Tatay Rael, yan. Isa sila sa pinakakauna-unahang ventriloquist sa Pilipinas. Si Maestro Rael, ayan. Yan. June 23. 23. Ano yun? Live ba yun sa TV? Sa malalaman nila kung paano. Hopefully, kahit Facebook Live. We are representing Benguet pala by the grace of God. Sinong kasama ni Pastor? Ako lang. Magkukomit lang. Yun. You and your puppets. Sinong plano mong dalhin doon? Si Hunyango. Hunyango. So, kaya hindi pa ako naglalabas ng material. Siguro yung mga puppeteer, siguro makakalaban din, hindi niya pinapanood to. Si Hunyango, isa sa mga ginawa kong puppet nung yan, pakilala natin si Hunyango. Ano yung background ni Hunyango? Si Hunyango naman, isa siyang hayop na matatagpuan mo sa... Ayun pa, sa mga igurot na hindi nakakalam. Ano ang Hunyango? Chameleon? Itong Hunyangong ito, kapag ano yung kinapitan niya, yun ang nagiging kulay niya. Yan. At madalas siya nakikita sa session load din dati, pero hindi siya nagsasalita, sumasayaw lang siya. Pero doon, ngayon, ano namin siya, bibigyan mo na lang boses. may boses na siya, and then may talent siya na kakaiba na ilalabas namin doon. Surprise! Diba? Yeah. Para may hint sila. Itong si Hunyango kasi, diba, ang characteristic doon kapag nahawakan, magiging kulay nila. Si Hunyango, kapag nadikit naman sa isang picture na tao, magagaya niya yung boses. Yun ang materials namin. Galing! Ito si Hunyango, lumabas din siya sa Session Road. Nilalabas ko siya pero hindi siya nagsasalita. Pero si Hunyango, actually nilabas ko ito sa convention center noon ng isa sa mga na-invite kami na mag-perform doon. Yun, nilabas ko si Hunyango. Ayan si Hunyango, ayan o. Hunyango, yan. Si Hunyango, ayan. Si Chameleon. Yan si Hunyango. Ano naman yung mga
situations kung saan inilalabas mo siya? Ginagamit ko siya kapag entertainment, saka para i-package yung talent na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi ito, dito na talaga pagsasamahin mo na talaga dito Madugo. yung voice talent na meron ka, saka kung paano mo siya kasi Onyango kasi siya yung uri. Ito nung ginagawa ko sa Onyango. Yan po. Talagang gecko siya. Oh, siya ang pagsasalita kasi nung Onyango kasi pag-aaralan mong isang Onyango, napakabagal nilang magsalita. Ang problema nito, ang challenge din, kapag gumaya ka ng boses ng mga tao, nalalapatan mo siya na magiging natural. Yung transition kasi ng pagsasalita, di ba? Nagod na inyong bahag. Diba? Ganun siya magsalita sa Onyango eh. Ano yung mga practice? Paano mo hinahasa yung ventriloquism na talent? Okay, number 1. Ako hindi naman ako masyadong magaling talaga sa proseso pa lang. Kailangan sa ventriloquism maging natural sa iyo na kinakausap mo yung sarili mo. Natural na ba sa'yo? Natural, oo. Kaya nga, minsan nagugulat na yung misis ko. Kinakausap ko sa'yo, ano ginagawa mo? Nagpa-practice. Yun. Natural sa'yo. Siyempre, ang challenge din doon, nabibigyan mong buhay yung isang puppet na malayo sa'yo. Kunyari, ako mapagbiro, yung puppet ko dapat seryoso. Tapos yung tonation kasi ng boses mo, kunyari, high pitch ka. Yung puppet mo dapat medyo low pitch para hindi kayo parehas. Yeah. Ganon. May mga time ba na nalilito ka? May pagkakataon dati, pero kasi Sanayan na yun. parang gitara, di ba? Sa gitara may muscle memory pag nagigitara ka. Di ba? Alam mo na yung ano. Ganon din yun eh. The more na ginagawa mo, although tatandaan natin ito, hindi tayo perfecto, nagkakamali pa rin. Oo. Kaya Sanayan Talagang lang. Ensayo. ensayo, saka yung blocking mo kasi, dapat buhay siya. Buhay siya. Saka may hint ka kung magsasalita na siya. Oo. Para hindi masasalo mo yung pagkakamali. Pag humarap na siya sa'yo, may mga technique talaga. Paano ginagamit number 1? Kilalanin mo yung puppet mo muna. Yeah, so napakahalaga yung backstory. Story ng puppet mo. Kasi doon umiikot yung kwento niya eh. Doon umiikot yung kwento niya. At ang siyempre, kapag bata, mas magalaw siya. Oo. So si Shag-Yu talaga mas magalaw si Shag-Yu, bata eh. Kaysa naman ay nako, may masakit likod ko. Kunti lang yung movements niya. Ganon. Tapos the way magsalita siya, authoritative. Ako pinagagalitan niya, mas matanda sa akin eh. Oo, ganun. Tapos, yun. Kailangan may kwento yung puppet mo. Napakahalaga pa yun. Napakahalaga nun. Kasi, si Shag-Yu yun ah. Yun, buhay siya, may kwento ang bawat buhay ng tao, ganun. Ganun din. Kasi ang nakikita kasi ng mga manonood, kasi isang beses lang sila makita, yung character na mismo. Pero yung sikreto pala is kailangan meron siyang parang buhay, may sariling buhay, may backstory para ma-deliver mo ng gusto yung performance ng puppet. Tama, gano'n yun. Saka, yun yung ano. Sa boses naman, kailangan nakalapat yung boses nung kailangan kasi pag nandito naman nandiyan yung puppet mo, kailangan ganito yung boses niya. Kasi yung kwento niya ganito. Pag matanda, si Tatay Ensyong kasi, medyo matanda na. Tapos ang pagkasalita niya kakaiba rin. The way ito. Kasi yun yung buhay niya eh. Tatandaan mo galing siya sa gera. Matapang to. Ay nako, ganun. Kaya pag nagsasalita siya, kasi nasa kwento siya. Nasa kwento. Kailangan may kwento. Kailangan may kwento. May kwento yung puppet mo, yung paglalapat ng boses yon. Saka yung mouth control, yung lip control. Para hindi gumalaw. Para hindi gumalaw, may training din. No? Pagpapalit ng letter,
proper blocking, ganun. Paano mo siya itatago? Yun yung talagang Yun ang medyo- siguro sa baguhan yung nakaka Deep control talaga. deep control. Kasi ano yun eh, nahihirapan ka nagsalita kung ganito. Yung hindi gumagalaw ang bibig. Oo, hindi dapat halata. Yung ganun. Tapos, nabubulol-bulol pa siya kasi nga bata siya, ganun. So, napakalaga yung kwento talaga. Tapos, yung pagsasalita naman, yun ang pinakamahabang process na hanggang ngayon lahat kami pinag-aaralan. Kahit magaling ka na, kahit marunong ka na, yun pa rin. Yan pa rin. Kasi may mga wording na kailangan i-deliver mo ng mabilis. Pag nagulat, Ay, nagulat ako. kailangan, di ba? Yun. Correct. Tapos, ano pa ba? Yung writings, kasama na kasi yun doon sa buhay nung ano eh. Tapos yung, yun, pagsusulat, kasama na doon. Yung mamanipulate ng puppet, kasama na. Kailangan din yun kasi kahit magaling ka sa pag hindi mo rin kaya siyang isabay, wala rin yun. Si very controversial ngayon. Si PRRT. Si Pidots, Binubuhay mo pa ba yan? may pagkakataon. Ito, kwento nito. Bakit ka ba bakit meron akong PRRD? Yun na lang ang tanong. Bakit si Kuya Marvin mayroong puppet noon? Kasi dati ako, hanggang ngayon naman, membro ako ng USUA Change Agent. Itong USUA Change Agent na ito ay Bishop Rudy Palais, dating pulis, isa sa ating mga chairman. Ma'am Erlinda, nasa US na. US na po sila ngayon, nagbakasyon. At sa mga natira pa, at kasama naman tayo doon. Meron kaming programa din sa, pwede ko ba masabing, Tangguyub Ti Umili. Yeah. Ang isang portion sa amin doon kasi meron kaming yung Tangguyub Ti Umili ni Councilor, kaya ba? So, meron kaming tinatawag yung alam mo yung badak, yung patungkol sa droga. Oo. Mayroong portion doon na nakipag-partnership sa amin ang PIDEA. At nung presidente noon si Duterte. Hindi naman lingid sa ating kaalaman, isa siya sa mga yun yung number 1 na campaign niya. Oo, yung campaign niya eh. So tamang-tama yun. Yun ang ginamit ko. Nagpagawa kami, tapos ginamit ko siya, tapos okay naman. Hindi para sa politics, hindi dahil para sa politika ito, pero yun eh. Siya yung swak dun eh. Yun yung, actually, pag Duterte, sasabihin mo is yung number 1, anti-drug. Yun ang nasa isip talaga ng tao. Matapang, mabagsik when it comes sa droga. When it comes to drugs, yes. Siya ang ginagamit ko rin pag pumunta ako sa RCCA, yung mga rehabilitation ng mga kabataan na involved sa droga. Kasi mapag-uusapan nyo yung bagay na tinatakbuhan nilang marinig na sa nakakatawang pamamaraan, ay ganun pala. So yung sinasabi natin kanina, may mensahe siya, entertaining pa. Entertaining. Yun yung napakahalaga na hindi lang natin ginagawa ito kasi gusto mo masaya ka, kundi yung purpose niya. Yung character na yun, very TV, parang medyo controversial na wala bang homohoy sa'yo kapag dala-dala mo yun. Ano yun, actually, kasi ginagamit ko siya. Kunyari, may sa session. Actually, ginamit ko sa session. yun. Doon ako na baka may, Session load. Ang ginagawa niya kasi, si Pidots, yung Duterting mukha na yun, na maputi. Ginawa ko maputi para kakaiba. Tisoy. Binggit eh. Diba? Ganon. Kumakanta siya ng bawal na gamot doon. Tapos may mga joke din siya. Imbis na, please allow me to remind you, huwag kayong hindi iba yun. Ang kanyang linyahan doon, huwag kayong mag-scatter, magiging squatter. Totoo man yan, hindi ako nagbiro sa inyo. Yun ang linyahan niya. Yun naman yung pinaka na problema ngayon, online gambling. Yun. Yung pinag-uusapan namin yung ganun. Magsulta-sulta ka, hindi naman yan. Huwag kayong pinalitan ko yung huwag kang magdroga, huwag kayong magjowa, masisirang buhay mo. So ibang topic na siya. Huwag kayong magjowa, masira. Asawa ka, wala ka sa tamang edad.
hindi mo maabot yung pangarap mo. Totoo man ito. Kung paminawa, totoo ito. Ganun mga ganun. Doon ko siya ginagamit. Siyempre, gaya ng itong nakakalungkot na katotohanan, sa politics naman, hindi naman lahat panig sa isang politiko eh. Tama. May against, may okay. May panatiko. May panatiko. Yun nakakatakot yung mga panatiko. Yun, talaga. Tapos na nga, kumbaga yung mga mga politician tapos na, itong mga panatiko sila yung Nandun pa, no? nandun pa rin yung away. Parang election season pa rin. Yun. So, shout out sa mga ganun. Ay, wag nung subukan. Masira buhay. God bless sa inyo. Diba? Mahirap yun. So, yun. Mahirap. Walang patutunguhan ng buhay mo kung puro galit ang nasa isip mo, naman. nasa puso mo. Kaya isipin mo, ito saka unfair din sa'yo yun. No? Diba? Yung iniisip mo ng masama, hindi ka makatulog. Sana ganito. Samantalang iniisip mo, nakakatulog, umiilig pa. Ang sarap pa ng panaginip. Unfair. Kaya, let go na lang. So yun, Yung topic natin nung last, forgiveness. forgiveness. Oo, tama. Ayun. Tama yun. Yung puppet, na yun ang ginagamit ko pag sa session room. Although may mga hindi talaga gusto. Ano nararamdaman mo, alis sila eh. Kaya bago ko... Pero walang nagmumura naman sa awa ng Diyos. Wala. Ay, wala naman. Okay. Naguhulog sila. Ayun, tama yan. Pag nanonood kayo, nakikita niyo si Pastor Marvin. Yan. May mga tip box tayo doon. Ito tatanong nila sa akin. No? Ito naman, bilang isang baskers. No? Ito ako naman nire-represent ko naman ang basking community. Alam nyo ba, marami kasing sobrang mababaw. Sobrang lalim yung pagiging mababaw nila. Alam mo, tingin sa amin sa mga Sobrang baskers. lalim yung pagiging mababaw nila. Na ibig sabihin, halimbawa, kami mga baskers, mayroon pa nga ibang style ng panlilimos yan diba? Maraming ganon. Nanlilimos ka na naman, ganon. Pero alam mo, titingnan natin sa Europe, yung mga baskers doon, they're considered na nagtatrabaho kasi Those are artists. tatandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon makakarinig ka ng kanta. Dinala nila yung entablado doon sa kalsada. Dinala nila kung saan man sila. Kasi hindi lang sa kanilang sarili kasi gusto kanilang entertain. Yeah. At minsan, meron pa nga naghuhulog. Ito nakaka-experience ko lang mga perang hindi pera, ganun. May experience mo. Ano yun? Hinulog talaga. Inuhulog nila. Mga ibang pera, alam nilang Yung mga ibang mga dollars. mga dollars. Yung iba naman, Papel. yung mga kung ano-anong gusto nilang ihulog. Minsan man nananakawan pa nga yung ibang kasama totoo. Yun ang reality. Kaya mga kaibigan, bilang isang boses ng mga Grabe naman. nananakawan kami. Kunyari gugutom. Kaya lalo na kapag Kunyari, huhulog siya, pero dudukot pala siya. May mga ganun. Grabe. Marami ganun sa bilang sa basking community. At alam na mga kasamahan yan. Lalo na yung mga nagigitara, tapos nandyan lang yung tip box nila. Talagang nananakawan sila. Maraming nakasubok na yun. Grabe yan. Ganun ang nangyayari. Kaya papansin nyo, si Kuya Marvin nagbabasking. Minsan sabi nila, Uri ng panlilimos. di ba, uri ng panlilimos. Saan ba napupunta ito? Yun ang tanong nila. Siyempre, bilang isang minister, tingin ng iba, di ba, ganun. Yung iba kasi, inuhusgahan ka na kung anong ginagawa mo. Walang pinagkaiba sa pagiging teacher yan Hindi naman lahat mapiplease mo. Actually, yung mga ginagawa namin minsan, napupunta actually yung ibang part sa feeding ministry. Kaya, we do puppetry para kahit pa Sa paano. ministry Tent making. Although, meron din bahagi yung family namin doon, pero ginagamit namin actually sa ministry ito. Sa ministry. Ministry din. And which is, yun nga yung sinasabi ko. And we have, for those who are listening to the podcast, we had him like 3 times already. This is the 3rd time. And alam naman natin, yun yung bukang bibig niya, yung ministry niya. And what I admire is gumagawa siya ng paraan para matustusan niya yung ministry niya. Na hindi lang, kasi yung normal na ginagawa ng mga tao is yung talagang donations, solicitations. Yan. Ang sa kanya is pinagtatrabahuan niya. And that is really admirable. And yun nga, yung sa mga nakakarinig is yung mga iba na gustong mag-sponsorship sa kanya. Why not? Naman. May programa tayo ngayon dito. Naman. And
sumasali na din yung pagiging content creator. Nakakatanggap ka ba ng bash doon na bilang isang content creator na, pastor ka, isa kang minister. Marami. Marami ko. Alam mo, sa totoo lang, kung isang minister talaga, masayahin kami sa harap ng mga tao. Pero sa likodan na panay sugat. Totoo yun eh. At alam ko, bilang isang PKids, ramdam mo yun. Diba? Marami, no? Maraming bashing. Doon tayo natututong mag-joke eh. Oo. Kasi yung sakit. Kasi may kinote kasi sa Bible na ang pinambabato sa amin, sabi si David mismo, nakita niya, sabi niya, walang mananampalataya na nanlimos, wala akong nakita, sabi niya. Actually, yung pinag-usapan ng contextually kasi, yung magiging tapat ng Diyos. Hindi yung makikita mo isang tao na mamahuhusgahan mo, no? Kaya, yun ang maraming basher talaga. Mayroon pa nga isa sa mga bagay na mangkukulam daw ako. Oo. Hindi ko na masisi. Waiting mo. Dahil siguro, ang dami mo kasing boses. Tapos manika. Oo. dapat dong gumawa ka ng video tapos, mali, tama ka. Pero pag ako, kunyari, gano'n ako, gagamitin ko classic Barbie doll para mas mas malang singil pag nangkulong ka daw. Yung iba mga mumuraing doll. Ako Barbie doll. Barbie doll. Yung may mga ganong klase. Grabe naman. Marami actually. Kasi kung tutingnan mo naman kasi ang history ng puppetry talaga, galing naman talaga sa may history kasi. Kung babalikan mo history ng ventriloquist at puppetry, ginamit ito ng mga unang panahon sa may dark side naman siya talaga. Na hindi natin masisisi sa henerasyong ito bit-bit pa rin yung paniniwalang yun. Actually, kung sa akin is kung i-ano natin sa paniniwala na lahat ay ginawa ng Diyos. Yeah, so lahat ay ginawa ng Diyos. So depende na lang sa paggamit mo. Maaring sumikat yan dahil ginamit sa kasamaan, pero depende na rin sa paggamit mo. Yan ay material lang yan eh. Tama. Depende sa intention ng gumagamit kung yan ba ay magiging maganda o hindi. Parang hindi ko alam sa mga tao ngayon. Yun yung isa rin sa negative na side ng social media, na lahat tayo nabigyan ng mikropono na kahit nonsense na bagay ay nasasabi nila sa kanilang mikropono. Yun ang nakakatakot ngayon. At ngayon, bilang isang puppeteer, actually, dati mahirap mag-training dati. Walang YouTube, walang ngayon. Mabilis na. Ngayon, magaling ng... Yun ang advantage. Yung advantage ngayon. Oo. After kay Digong, may mga nag-retire na ba sa mga puppets mo? Yung meron akong hindi pa masyadong nilalabas ngayon kasi kailangan ng team para gawin yun. Although nilabas ko yun mag-isa, hindi ko siya nagamit yung usapang puso, yung mga puso na yung heart. Yeah. Although nilabas, pinikot ko yun sa Benguet na ko naman. Ano naman yung yun? Ano naman ang kwento nun? Ito kasi, ganun pa rin. It's all about heart, inner healing. Ay para sa mga sugatang puso. Sugatang puso yun. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, aminin man natin o hindi, may mga taong mananakit sa'yo at mananakit sa'yo. At totoo ang Bible na sabi niya na ang ating Diyos kung may isang bagay man na nais ng Diyos na This podcast is brought to you by St. Lucie Multi-Purpose Cooperative. They have their branch at Mankayan at the sub-office at the second floor of ABC Building, Palmville, Puguis, La Trinidad, Benguet. Na pangibabawan niya yung puso. Kasi ang puso ay mapanlinlang. Kung bakit interesado ang Diyos sa mga pusong sugatan, kasi gusto niya itong pagalingin. Yun yung tinatawag na aming, yung ginawa naming Operation Broken Heart, na ito ay patungkol sa paghilom ng puso, na pinag-usapan na ang Diyos lamang talaga makakapag-heal ng ating mga puso. Ito yun. Ito yung heart na yun.
Ito yung ginawa ko. Hindi ko pa na ano eh. Ito. Operation Broken Heart. Ito. Yan. So, yan. Nanunood. Ayan. Heart na may mata. Yan. Maraming heart to. Actually, tatlong klaseng heart ito. Tatlo yan. So, kailangan ng team talaga. Tatlong puso siya, pero isa-isa ko siyang nilalabas. Etong pusong ito, may pusong itim, si pusong itim, pusong pula, magkakahalo sila. Ang kwento nun, ano bang itsura ng puso kapag ikaw ay nasa Diyos? Diba? Healthy ba? O hindi? Tapos merong transition doon, may magic pa nga yun eh, yung puti, yung maduming puso na madumi, pag ganun magiging puti. Magiging puti. Ayan, yan. Yan yung Nilaunch ko siya sa Trinidad, saka dito sa Baguio Convention dati. Etong materials na ito. Nice. Pero yun nga, ito yung bagay na hindi ko pa masyadong magawa ngayon kasi nga, ako naglalakad-lakad lang ako. Wala akong sasakyan na, hindi naman sa yung reality, kaya tatanong mo kasi, hindi ko siya madala kasi napakaraming yung pag-perform nito kaya ko mag-isa. Yung dami lang kasi siyempre may tubo ako, meron akong kortina, kasi nakatago sa kortina to eh. Ay, so marami stage siyang puppet yan, materialis. Stage puppet siya. So, hindi ko siya magamit na wala akong kasama. Maalala ko nung sinundo ko ito, parang galing airport ito. Diba? Actually, ano lang Ang yun. laki ng maleta niya. Ito yun. Ito yun si... Ayan, yan. Nice. Itong si Healthing Puso. Ito naman yung si Pusong Itim. Ayan, no? So yung parang mga Ayan. stages of heart. Itong Pusong Itim na to, panay hinanakit sa buhay to. Panay reklamo. Ganyan ang itsura ng puso ng Kaya... Huwag tayong masyadong magreklamo. Oo, tayo magreklamo. Tama. Makontento tayo. So kung ano man Yun yung ang heart, bigay ng yun Diyos. yung stage puppet na nakaganon ka. May nakakahon yun eh. So iba yung yan sa stage na yan. Iba So, naman. hindi ka na nakikita. Oo, Wala, puppet, more on puppetry. Iba kasi yung ventriloquism, iba yung puppetry, iba rin yung marionette. Si yung marionette is yung may strings na yan. string siya. Si Hunyango, ginawa ko siyang marionette nung diyan sa Session Road. Parang may sumasayaw ako. Para sumayaw. Siya, ganon. Wow. So, hindi lang ventriloquism, nagmamarionette kayo, nagpapuppet. Stage puppetry. Yun, actually, isa yun sa mga uri ng mga puppets kasi. Oo, meron din yung mga character puppets. Yung character puppets, yun ang pinaka-challenging talaga. Yung binili mo na dapat ganun talaga siya. Halimbawa, si SpongeBob. SpongeBob. Nung ginawa ko si SpongeBob, hindi ka na mag-iisip eh. Kailangan yun na yun. Kopyahin mo talaga siya, paano siya magsalita. Pero sa talent mo naman, nagagawa mo. Awa na yun. Si Patrick, ito yung ginawa ko si Patrick dati. No? So, si Patrick, siyempre, may mga boses na sila SpongeBob. Kaya, yun yung, ang kagandahan sa character puppet naman, hindi ka na mag-e-effort. Pag-aralan mo na lang siya. Pero yung sa voice talent talaga, doon ka mahasa. Kailangan. Hello, I'm SpongeBob. Hello, Patrick. Hello, SpongeBob. Hello, Skinner. Hello, SpongeBob. So, kailangan meron ng nakarehistro siya. So, yun yung tinatawag na Galing, tatlo yun, Oo. Pero lalo na si, yung pinaka, sa Sesame Street. Yung mga ganon. Yeah. Yun yung mga, Ay, gustong-gusto ng mga bata yun. Pag yun. matutuwa yung mga bata. Yung mga bata. Tapos meron din akong handy na ginagamit din. Yung maliit lang siya. May mga ganong puppet kasi na pwede mong, ang tawag dun sa amin, madali mo siyang bitbitin. Hands-on siya, madali siya. Mga libalit lang. Mayroon akong mga puppet din na ganun. Kapag in case na sa kalsada ako, mayroon akong gusto kong maglakad-lakad, nagdadala ako ng puppet ko na maliit. Mga ganito lang. Sobrang liit lang. Parang lang, may mahawakan kapag practice sa daan. Kasi Alam mo yung mga ganyan, pwedeng gawing content, Ay, pwede naman, oo.
Kaya, Oh my goodness. Ang nakakaingit mga kaibigan sa mga nakikinig at nanonood. Nakakaingit yung tao na may ganitong talent. awa ng Diyos talaga. Oo. Kasi nga ako, wish ko lang yun eh. Yung sinasabi niya na nung bata siya, halos magkasang edad kami. Magkasing edad talaga kami. Nauna lang ako ng buwan. Oo. Alam nyo na, may hit na sila. Uy, nagdaw kayo mga lukulong. Nakikinig siya ng drama, nagagaya-gaya niya yung boses. Ganun. Nakikinig din ako ng drama ng bata ko. Sinusubukan kong gayahin yung boses, pero wala. sa Pero kanya teacher talaga. ka ngayon. Teacher ka ngayon. Ako nang baliktad naman. Gusto sa akin maging teacher. Hindi ako naging teacher, di ba? Yan. Yung laro ng tadhana. Laro ng tadhana. Pero nandito tayo ngayon. And that's what matters, sabi ng English. Sa mga nagawa mo, yung mga puppets mo na yun, ikaw din yung nagtatahi. Ako nagtatahi. Talagang manual yun. Yung mga ginawa ko, yung puso. Actually, actually, alam mo, sa isang puppet maker, alam mo, parang gumagawa ka ng isang anak eh. Alam mo yung ibig sabihin? May pagkakataon na kinukuskus yung computer, naluluha ako. Yung ginagawa ko yung pattern ng puso. Kasi alam mo yung story niya eh. Storyline niya eh. Ay, ito pusong to, gagamit. Kasi para sa, alam mo minsan to, bilang isang puppet maker na alam mo yung kwento ng ginagawa mo. Kasi may kwento ka na eh. Bago mo tinabas yung puso, alam mo na yung takbo ng kwento niya. So, yun yung Talaga. may Anyway, naano ka kasi talent. Sa'yo na nga yung boses. Sa'yo pa yung kwento. Sa'yo pa yung pagtahi. Tapos may pagkakataon din, parang kang sira ulo, matatawa ka dito sa katangian nung isang puppet mo. Ayos Kasi ang ginawa kong yung sa heart ko na isa, boses ni Babalo talaga. Si Jolly. Pwede ka naman mag-experiment eh. Galing. Diba? May iniisip ko, pag nagsusulat na ako, kailangan kasi matawa ka muna eh. Nakakatawa to, bibitawan ko to. Pag medyo kumagat sa'yo, posibleng kumagat din sa kanila. So, siguro meron kang mga notebooks ng mga sinusulat mo talaga na... Nag-take note ako kasi tandaan nyo, hindi... Yeah, limitado ang kapasidad ng limitado ang utak kaisip natin mga natin. tao. Kaya kailangan mo, pag nagsulat ka, may naisip ka, kailangan Sulat isulat agad. mo yan. Sa akin, Google Keep yung ginagamit kong note. Google Keep talaga. Ayun, July yan, meron ako joke ko yan. Sila yung nagbigay ng pamasahe. Yung mga ganun, di ba? Kahit bullet line lang, ayun na pala maririnig ko. Ganda. Very Isulat mo, organized. isusulat. Di ba? Parang yung isip mo, isip teacher talaga. Yung salita niya ngayon, sila nagkapal na pakal ng mukha mo, inimbitahan ko, sila nga nagbigay pamasahe, tapos hindi ka pupunta. Parang gano'n. Yun yung bullet line nun. So, marirecall mo. Kaya, dapat pag nagsulat ka, kung sulat mo agad. Kasi makakalimutan, ilang minuto na makakalimutan mo. Tama. Kasi may bago na naman eh. May bago na papasok. Matatabunan yun. May mga instances nga na, sige, sulat ko mamaya. Nung hawak mo na yung phone, Wala na. ano na yan? Ano na nga yan? Oo. Wala na. Sayang na. Oo. Saka malaking bagay din, yung panonood din. Hindi mo naman sila ginagaya, pero magkakawa ka ng idea na Inspiration. inspiration. Tulad sa music na pag-uusapan namin. Music. O si Bob. Sindong. Si Sir Sendong. Na, yun nga, inspirasyon namin yun. Yung, may mga iba na nakopya natin yung tune, pero inspirasyon. Parang inspirasyon, na-adapt natin, pero na-inspire tayo sa music nila. Sabi nila ganun. Do yung mga ibang pagkano ng inspirasyon is medyo copyright infringement na, pero hindi naman yun ang intention ng tao. Talagang na-inspire lang sila. Hindi niya ginaya kasi gusto niyang kumpetensyahin, kundi namangha siya eh. Oo. Kumbaga, Na-inspire siya sa Na-inspire siya, tama. Ano pa yung sa ilang taon ka na nagpa-puppetry? as a ventriloquist, 10 years, 10 years. And process hanggang ngayon, hindi pa naman ako hindi pa 10 naman years ako in magaling. the Hanggang going. buong buhay na to. Buong buhay. Ako naniniwala kasi everyday may learnings, everyday na may bago. Tama. Process talaga yan. Every year may mga punchline na bago. No? Yun ang maganda, di ba? May fresh na naidadagdag. Saka may mga joke kasi na hindi mo parang bitawan sa sa mga hindi millennial. Kaya millennial,
Iba yung mga... na sensitive masyado sila. Ay, hindi, tayo ang millennial eh. Yung mga Generation Z, Gen Z, mga Alpha, sila yung medyo sensitive masyado sa ano. Hindi naman lahat, pero yun. Ano yung parang highlight ano yung mga best memories mo sa career na ito, sa ventriloquism, sa puppetry? Dinala ako ng puppetry na mas makilala ko ang Diyos number 1. At higit sa lahat, makita ko yung purpose ko sa buhay. At kahit papaano, ang isang dating street children na Marvin, kahit papaano, nakikilala sa konting nakikilala when it comes sa ventriloquism. At yun, sa awa ng Panginoon, nagiging bread and butter ko din siya. Yeah. At yun, pagkakataon na rin na kahit papaano, may interview tayo sa mga local TV and national din dahil sa talentong ito na binigay ng Diyos. May mga anak ba kayo na, Papa, parang gusto ko rin yan. Meron yung anak ko. Oo, mas madali nga sila eh. Mas madaling matuto. Mas madaling matuto sila sa generasyon nila. Pero sabi ko, huwag mong gawin to pag hindi mo mahal. Tama. Kasi mapapagod ka, mababurnout ka eh. Kung nakikita mo lang ito dahil sa akin at wala yung passion, huwag mong gagawin. Pero kung ginagawa mo to dahil masaya ka at alam mo yung purpose mo, gawin mo. Saka sabi ko sa kanila, kikwentuhan kami, medyo madrama. Kung may isang bagay na pare-parehas tayo, mayaman, mahirap, yung salitang oras. Oras. Yung mayaman, may mga pare-parehas tayo ng oras eh. Ang tanong, yung oras mo sa buhay mo, yung purpose mo ba ay nagamit mo? Yung talentong meron sa'yo. Diba? Magagamit mo ba yung tamang purpose niya? At itong ventriloquism na ito, dinala ko sa pagkakataon na kinakitaan ko rin siya ng pera talaga. Itinaguyod yung pamilya ko. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa labas. Na binless naman ako ng pera. Saka yung learnings din talaga. Nakilala ko yung mga tao na pinapanood ko lang. Tapos naging mentor ko. Hindi ko akalain yun eh. Pastor Arnold Alanegi, Sir Arnold. Once in a lifetime. Hindi ko akalain na mamimit ko sila. Matuturuan nila ako. Yun. So, for me, isang bagay din na hindi ko makakalimutan. Bukod sa nagiging rin ako. Kinakikitaan ko rin siya ng pera talaga. So yun. It's nice. Ayan. Magkukwentuhan pa sana tayo, kaya lang baka may gagamit. Ano ba? Isa anong tanong mo ba? Huwag lang mata. Ano ba? Ayan. Last mensahe natin sa ating mga manunood at nakikinig. Alam niyo mga kaibigan na madaling maging isang puppeteer or ventriloquist kung ito gagawin mo ng punong-puno ng pagmamahal. Kung ito gagawin mo lang sa trabaho dahil gusto mong kumita. Kaibigan, sabi ko sa iyo, maaaring kumita ka ng pera at maaaring mapagod ka rin kagad pag wala ka ng kinikita. Pero kapag passion, ipinanganak sa iyo ang pagpapasaya at gusto mo ginagawa mo, mamahalin mo ito at may pagpapatuloy. Higit sa lahat, sabi ko nga sa iyo na ang talentong ito ay kaloob lang sa atin ng Diyos. Nawa, kapag ikaw ay naging puppeteer na at ventriloquist ka na, hindi lamang tinig mo ang dapat mapakinggan nila. Hindi lang yung show mong mapakinggan nila, kundi mapakinggan din nila na mayroong Diyos na nagbigay sa iyo ng mga tinig kung bakit ka nariyan. At isa ka sa sinasabing ventriloquist o ang sinasabi nila sa Tagalog na tumatapong tinig. Yan. Okay. Tapong tinig ang tama. Tumatapong tinig. Tumatapong tinig. Yan. Ventriloquist. Isang Latin word siya na ikaw'y nagsasalita, nagamit ang tiyan. Yun yung Greek, Latin word nun eh. Doon kinuha yung ventri. Ventri. From diaphragm. Talking. I see. So, yun. Maraming salamat ha. Maraming salamat once again, my one. friend. Okay. Thank you so much. Oh, And ladies syempre. and gentlemen, Pastor Marvin Marquez. Okay, salamat!